inilabas ni Senator Amy Marcos yung kanyang preliminary report nung kanyang komite, hindi ba? At base nga po dun sa 7 pages, sa 7 pahina na preliminary report, mukhang nilabag daw yung karapatan ni FPRRD dito sa ginawang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court sa pamamagitan ng Interpol dahil hindi daw dumaan sa due process. Oo, yun nga ang sinabi niya. Sinasabihan siya ng mga antay na parang namumuliti ka dyan. Sabi niya, paano namumuliti ka? Lahat ng mga resource persons ko, not lahat, but most ng resource persons niya, galing sa gobyerno. Kaya kanina, di ba, kung narinig po ninyo kanina yung soundbite, sabi niya, hindi naman niya kasalanan na hindi pala sila magkatugma-tugma dun sa mga sinasabi nila. Kaya nga medyo naalanganin sila dun sa hearing. Kaya napansin yun ni Senator Amy Marcos yung mga, yung walang due process. Tapos ang dami nun Pero pag tinignan natin yung preliminary report, lumalabas na 3 punto. Yun nga, yung isa, walang due process. Pangalawa, mukhang nalabag talaga yung karapatan dahil hindi naman daw talaga nakapag-release ng red notice. Diffusion ang Interpol. Diffusion notice daw yung inilabas. Tapos parang so walang validation, kumbaga. Hindi raw verified ng Interpol. Parang inarrest talaga pero walang warrant of arrest. Parang ganun daw yung nangyari. And then, ang sinasabi rin ni Senator Amy, mukhang hindi raw totoo na biglaan yung ginawang pag-aresto. Dahil lumalabas, natatandaan natin, March 11, yung ginawang pag-aresto kay FPRRD, pero March 10 pa lang, nag-mobilize na yung Philippine National Police. And prior to that, ang sabi po dun sa preliminary report ni Senator Amy, ay si Secretary Anyo, na National Security Council chair natin, minamatyagan na daw yung bawat kilos ng nasa kampo ni former President Duterte. Oo, although ang sinasabi nila, 'di ba, na parang chismis yung naririnig nila. Sabi ni Senator Amy Marcos, talaga, so lahat ng 'yon piniper nyo ng dahil lang sa chismis. Like for example, yung ilang 7,000 ba yun, PNP police force. So piniper nyo lahat ng yan dahil lang sa chismis. Sabi hindi ko maalala kung sino sa mga Rimulya, either John Vic or ang ating Secretary of Justice, Rimulya, one of them ang nagsabi, well, mapachismis man yan o hindi, kailangan natin to take into consideration at kailangan handa tayo kung ano man ang mangyari. Pero dahil nga po dyan sa mga sinasabi na ni Senator Amy Marcos, pagdating nga po dyan sa pag-aresto kay FPRRD, parang ang dami nang naging epekto. Naririyan yung pagkalas niya sa alyansa ni President Bongbong Marcos na kapatid niya. At nariyan din yung tanong kung kamusta ba yung relasyon nilang dalawa ng presidente. May sagot dyan si Senator Amy. Pwede ba nating marinig? Oo. Straight from the horse's mouth ba ito? Hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yon. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Yan, sabi ni Senator Amy. Pero syempre, dun sa press conference ni Undersecretary Claire Castro kanina sa Malacanang, tinanong din yan. Kasi ngayon lang din naman, ang bilis no? Napansin mo, lumabas yung preliminary report ni Senator Amy. Parang isang beses lang nag-hearing, biglang may lumabas na daw ngayon. Although parang sabi, meron pa daw panibagong hearing na isa pa. Pero hirap daw ata siyang maghanap ng mga resource persons yun. Pero gusto niya, di ba? Gusto niya ng isa pa. Pero eto nga yun mga kapatid, dahil
nga po, ang bilis din lumabas ng preliminary report. Isang beses lang nagkaroon ng hearing, meron nang lumabas sa preliminary report. Ngayon, natanong po ang Malacanang kanina kung ano ba yung tingin nila dito sa naging obserbasyon at conclusion, or conclusion ba itong matatawag? Preliminary pa lang naman pala. Pauna pa lang naman, na ulat ni Senator Amy Marcos. At ito po ang sinabi ni Yuse Claire Castro tungkol dyan. Magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung tignan po natin ang ibang mga experts, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. Kasi sinasabi ni Yuse Castro doon, natural ganun yung magiging opinion ni Senator Amy. Kasi kausap niya yung mga kaalyado ni Duterte. Pero pag kinausap niya yung mga the likes of former Supreme Court Justice Antonio Carpio, baka iba yung maging thinking baka maiba, niya. oo.